My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kuya Angel po, si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Kuya Angel po, si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNVS. Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue. VP Sara Duterte Impeachment Trial at DZRH Special. Kumbachero, meron akong ang sungit naman. Napakasungit. Ano naman yan? Ang kasama po namin ni Kumbachero dito ay si Attorney Justin Suggang ng De La Salle College of Law, De La Salle University College of Law. Gusto ko lang malaman, yung po bang mga estudyante ninyo sa law school at nagtuturo din ba kayo kahit sa ibang colleges? Hindi. Dati. Gaano sila ka-interesado dito sa political exercise na to? Well, at least yung sa mga estudyante na hawakan ko, pag nadidiscuss ko every now and then, nakakasabay sila. So, nakukuha nila yung reference. So, kahit papano, dating sa akin, nakikinig sila. Good. So, which is very important. Yun nga sabi ko, teorya yung tinuturo namin kadalasan. Yung practical na aspeto dito mo Ito, makikita. napapanood eh. Diba? Dito mo makikita. Hindi ba sila na culture shock na iba yung tinuro sa amin ng professor, ba't dito ang mga abogado parang wala sa hulog? May ganun talaga eh. Kasi nga pag ang tinuturo sa law school usually ideal eh. Yes. Di ba? Pag dito makikita minsan gutter level, may mga side remarks eh. So pati grade namin sa bar eh. Oo nga, nabanggit Nako po. Nadala. Parang wala sa code of conduct yung di ba meron kanyang judicial CIPRA. CIPRA, Code of Professional Responsibility and Accountability. And yun nga, it goes to yun nga ang aking research na advocacy talaga is more on reform sa legal profession and education. Paano ba tayo mag-train ng abogado na matino? Diba? Hindi lang magaling, kundi matino, may puso para sa madla. I don't know kung paano gagawin yun ngayon eh. Ito yung exemplars eh. Ito yung mga nakikita natin eh. Sobrang importante din ngayon, Kumbachero, dito mo makikita na hindi ka man abogado, dapat alam mo kung ano ang batas, ano? Yes. Kahit di ka abogado, dapat yata mas madagdagan ang units kahit na mga ibang mga kurso sa about
about Yes. laws and norms Yes. and rules dito sa ating bayan. Yeah, nakalagay kasi alam ko sa Constitution, dapat merong education ng Constitution eh. Mm-hmm. So doon pa lang eh. Ang tanong naman palagi sa Pilipinas for the longest time, nakalagay sa curriculum, natuturo ba na maayos? Competent ba yung mga teachers natin to do that? And isa yun sa dapat unang reforma ng mga EDCOM or what have you, di ba? Totoo. Na dapat yung kaalaman sa batas, hindi naman dapat sobrang sophisticated eh. Pero the basic laws, basic lang, about basic. Yung, sa karapatan mo, sa karapatang pantao, dapat alam ng mga estudyante. Yung mga bagay na pang-araw-araw na gagamit natin o na-encounter Lalo natin. na siguro yung senador. Dapat yung senador, alam ng senador kung ano ang batas. Ano? Totoo yun. Yung hindi naman kailangan yung deep dive. No? Yung surface nga lang. Correct. Yung framework ng batas, yung mga prinsipyo sa likod ng batas. Diba? Yung complex things, pwede sila mag-hire na abogado. Yes. Oo, diba? Pero hindi dapat walang Yung mga alam. basic. Yung basic. Basic. Parang common sense na nga lang yung iba. Di ba? Parang... Pero ka, Jerry, sa totoo lang marami sa batas, common sense. Common sense, Ano yeah. yung sinasabi ko sa mga estudyante ko? Di ba? Huwag kayo magpatumbling-tumbling palagi. Karamihan dyan, common sense. It reflects kung ano experience ng tao. Di ba? Pero yun na nga, ang problema kasi natin, puro doktrina yung dinidrill mo sa law school eh. So nagiging memory work kadalasan. Totoo. So yung esensya ng batas parang nawawala eh. Sa pagkakataon na to ay nag-iintay na lang po tayo ng pag-umpisa ng pag-umpisa na ika-6 na araw. Counted ba itong pang-6? Kasi parte pa rin naman to ng pang-6 trial no? Although walang testigo, parang ano tawag dito, mga miscellaneous. Ito muna ang they dispense with the miscellaneous para makausad sila. Yung oral argument nga tungkol doon sa... Nang hinayang tuloy ako kay Attorney Matibag eh. Dapat pala isinalang nila for today, wala pang samaan ng loob. Nangyari, nagkasamaan pa, nagsakit pa, nagkasalitaan pa yung pala hindi naman aabutin, totoo yan. Kung ikaw po ang masusunod, Attorney Justin, mas pabor ba o mas makabubuti ba na every article na matapos na mag-rest na both prosecution and defense, magbotohan na ang impeachment court? Kung ako lang, in the interest of time, better yun. Sa totoo lang. Sa totoo lang, better yun. Para makita. Kasi isa lang naman kailangan mo eh. Di pag pasok na doon, di tapos na. Di ba? Yun nga lang, siyempre, hindi natin alam yung nangyari sa likod eh. Di ba? Baka kulang pa yung numero. In the end, numbers game eh. So, baka kailangan nila lahat. And remember, hindi lang numero ng senador, kasi yung epekto ng yung tingin ng publiko, makaka-apekto yun dahil karamihan ilan sa mga senators natin re-electionist yata. Yes. So babakas talaga sila doon sa nakita nyo yun recently may survey which is for some weird reason may lumabas sa survey ano yung public opinion doon sa first 3 days or 4 days. Parang yung Tangier yata yung numerado nun. At sinabi nilang naka-score yung prosecution. Yung prosecution. 2 points yata. At yun very material yun sa mga senador, especially sa mga re-electionists. Kasi susundan nila kung asan yung polusyon ng bayan no? Pero yung bang 2/3 ano ba? Dapat ba dali na talaga sa Supreme Court yan? Baka kasi magka-problema pa pag nagbotohan na. At sino ba pwedeng magdala sa Supreme Court niya? Kahit sino ba, attorney, pwedeng dumulog doon? Well, meron tinatawag kasi na konsepto na judicial standing kung sino yung tatamaan Pero may exception yun May mga transcendental importance kung sobrang halaga. Well, mukhang baka mag-fall under that exception na kahit sino. Kasi before, ang general rule, kung sino lang yung may injure. Pero pag may transcendental importance, pwedeng kahit sino basta mapakita mo na meron ka ring interest doon. So, ang tanong na lang dyan, kung pwede bang kahit sino magsampa? Yes. Di ba, ginawa na nga nung nila mga attorney abogado yun yata. Kung ang tanong ay ilan ba talaga? Dalawang schools of thought yan. Yung una, kung pwede ka sobrang stricto kasi malinaw sa konstitusyon, 2/3 of all members. Member pa naman si Kamar Coleta, si Jinggoy, di ba? So kasama dapat sila sa botohan. Pero syempre
if you push that to its logical extreme, paano kung 15 na lang? Mm. 'Di ba? Oo. So, hindi mo naman meron kami sa law school na tinatawag na statutory construction. Ito ay subject kung paano mag-interpret, magbasa ng batas. At meron doon na hindi mo pwedeng interpret ang batas na in the end magiging absurd or parang walang kwenta yung interpretation. So, doon pwede mo sabihin na Magandang point yung sinabi niyo. Paano nga kung dumating yung araw na ang pwede lang maka-attend ng sesyon 15 na lang. Di wag na tayo mag-trial. Kaya nga. Para di wag na tayo mag-trial. Ganoon naman pala. Magandang punto yun, ha? So may ganong aspeto, syempre titignan natin, it's for the Supreme Court to decide in the end. Pero ang tanong, pwede kasi upuan din ng Supreme Court lalo na kung pagtapos na yung botohan. Pwede na let's put it to rest, 'di ba? Sabi nga kanina, 'di ba? Move on, council. Move on. Naalala ko dati yung 'di ba, nung 2001 ang Supreme Court ay nagdesisyon tungkol sa tinatawag na constructive resignation. Estrada versus Desierto. Estrada versus Desierto. Pero siyempre, mga law students, sabi, wala naman sa Constitution to. Hindi naman nag-resign si Erap, hindi naman namatay si Erap, hindi naman invalido si Erap, hindi naman siya pinatalsik, o hindi naman siya na-convict. Hindi naman siya na-convict. At hindi siya expressly nag-resign. Pero, sabi ng Supreme Court, hindi, nag-resign ka na, constructively. Through all the acts, instances before, mukhang leading towards that conclusion. Pero kaya yung Supreme Court, hindi na niya mabaligtad yung sarili niya. Kasi lahat ng mga ginawa ni noon acting President Gloria Macapagal Arroyo, ano yun, babaligtarin? True. Grabe, kaya masarap mag-aral ng batas. Masarap mag-aral ng batas. Pero yun lagi, yung sinasabi sa mga estudyante ko, may philosophy of law. Huwag mo sabihin na interpretasyon mo, nag-interpret ka lang objectively. Merong filosofiya, may worldview ka underlying that. And yun yung dapat mong bantayan. Kasi baka reverse engineer ginagawa mo. At meron ka ng conclusion, gagamitin mo nga yung instrumento natin to arrive at that conclusion. At ito ang babantayan natin. Eto na, nagsisimula na. RH28, Raymond at Paz. Come in, Raymond. Raymond. May nagsasabunutan doon. Mukhang may Raymond. Yes. Ayun, go. Kasi yung resulta ng attendance. 19 out of 21. 19 out of 21. Merong dalawa na may absent. Kita po sino itong nawawala. Ayan, so 19 out of 21 itong Senator President para sa day 6 ng impeachment trial. At tumayo agad yung paborito mong senador, Senador Robin Padilla. Tingnan natin kung ano ito mahalaga. Sige nga. Ano ba sinasabi? Sige nga. Pakinggan natin. Audio. Damdamin na masasabi ko pong nagtatanong sapagkat ang mga nangyayari po sa ating hukuman sa mga oras na ito, hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya. Katulad po ng pagkakakulong ng ating dalawang senator judge na si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. At ang kagiyat pong pagdating ng aming mga masasabing galing sa ombudsman, sa akin, at kay Senator Alan Peter Cayetano. At kahapon, pagkatapos pong ng isang araw na mabanggit ang patungkol sa pagpunta ng ating mahal na NBI Director sa Bangkok, at ito po ay kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano, kahapon po ay biglang lumabas ang isang pahayag na iniimbestigahan daw po yung patungkol sa pangyayari noong Southeast Asian Games. Ito po ba ay eksakto lang o ito po ba ay merong dapat tayong pangambahan? Sapagkat alam niyo po, ako din po ay dapat ay pupunta ng Iran. Sapagkat isinagawa po ang pagbibigay-pugay
sa namatay na kanilang leader, spiritual leader. Pero hindi po ako tumuloy dahil may impeachment po tayo. Tanong ko lamang po sa ating mga kasama, dapat po ba tayong mangamba? Dapat po ba kaming manggamba? At tayo po ay parang eksakto naman lahat ito? Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig na ito. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. The manifestation of Senator Judge Padilla is noted. What is the pleasure of Senator Judge Cayetano? Mr. Presiding Alan? Officer, Rule 6 of the impeachment proceedings is that the rules of the Senate is suppletory, and if there is anything that affects the honor, integrity, or the functions of us individually or as a Senate here as an impeachment court, someone can rise on a question of personal or collective privilege. I won't do that, but may I just respond to what Senator Padilla said, since my name was mentioned and since the investigation announced by the NBI yesterday seems to be pertaining to this person as chairman of the 2019 Organizing Committee of the Southeast Asian Games. May I, maybe in the form muna of manifestation, unless the presiding officer or Senate President thinks that I should elaborate on by asking for time on a personal collective privilege, but I don't want to start that Senator precedent. Judge Cayetano may make his manifestation. Okay. For the record, sir. So, first and foremost, sa sinabi po ni Senator Padilla, I won't ask na ipa-play na yung video, but quite exhaustive yung sinabi ni NBI Director about the Southeast Asian Games. So if the intention was to have a chilling effect, we already have that chilling effect. May 11, hinabol dito sa session hall na to ng mga ahente ng NBI si Senator Bato. May 13, nagkaroon ng enkwentro, putukan, pinipilit ng NBI na hindi sa loob ng Senado, but we have all the evidence that it was inside the Senate. Other incidents, I do not want to evoke a reaction or debate because I want to respect my fellow senators. Much of this has been vented in the media, is in court. Director Matibag has promised us that he will give us a warrant issued by the ICC, has promised us that he will hold his agents na nanggulpe ng isang OSAA. He will be the one to implement the contempt order and hold them in his office, but wala ditong natupad. So when I mentioned his name, his position the other day that it was bad taste, walang personal yun. I mean, regardless kung sinong, even if it was a secretary, an alter ego of the president who wrote the prosecution team or the defense team to say, pwede bang next week kasi may seminar, I would have said the same thing, di ba? Na, look at the gallery. Kompleto parati dyan from Congressman Ace Barbers to many Congressman Ridon. I won't name all of you, but you're busy people. But you think this is important, so you take time out and you are here. Diba? Of course, the prosecution team, you have to be, you are here. We are here, despite of many, many other important things. Not only investigations, not only the flood control, not only the BIR, not only, we're also talking about the nation being prone to volcanic eruption, to yung bagyo, buti, well, nasalanta pa rin tayo ng bagyong Inday. Ibang Inday ang pinag-uusapan natin dito sa impeachment. But still, we are here. So it was in good faith that I said, as an example, mukha namang masama kapag kayong isang bureau head. NBI director is a very important position, but it is a bureau. So if a bureau head, and tignan yung invitation, nakalagay sa invitation, or your representative, and we resolved it.
So aksidente ba na yesterday, suddenly after I mentioned it, and after during the weekend, many have been talking about na dapat ata hindi 16. So 21 na lang kami ngayon eh. So 2/3 of 21 is 7. Pag nabawasan pa kami ng 3, 13 na lang yon. Pero some will argue, mabawasan lang kami ng 1 o 2, baka 13 na rin yon kasi wala naman half person o 3/4 person. So all of these issues are valid. Question, the chilling effect is there, but am I intimidated? Wala na akong choice. Ilalabang ko na to, gagawin ko yun ang dapat kong gawin. Bumaliktad man yung sitwasyon, si President Marcos ang ini-impeach and I felt a certain way, ilalabang ko rin. Chief Justice man ang i-impeach, ilalabang ko rin. But for the record, Mr. President, go ahead and investigate. First of all, that's been investigated many, many times. COA, I'm not sure. I think the Office of the Ombudsman, ang nag-file pa ata, Chief of Staff mo eh. Senator Rob, I'm not sure, but parang may kaso na nun. Senator Drilon quizzed us here. I was Speaker of the House, but I chose to appear before the Senate to be able to answer all of those questions directly. The SEA Games, paulit-ulit yan. Biktima na ng speakership ng 2019 yan. Nahuli namin yung PR na sinabi kikiam, pinakain daw mga Muslim ng baboy, when it was chicken longganisa na pinakain. Pero nasiraan na tayo sa Malaysia, Indonesia. The SEA Games gave us so much honor. So far, it is still the biggest SEA Games in history. Many of our athletes launched their career, even going to gold medals in the Olympics. Our athletic and our yung aquatic natin center in Clark is one of the best in the world. Ang nagsabi nito yung Israeli coach ng isang foreign team doon. But go ahead if you want to investigate. But I just want to put on record, mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Secondly, bakit ko sinabing misfire? Hindi po sa I'm referring to Director ng NBI Matibag. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. And he said, medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. So, I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead. But my point, Mr. Chairman, honorable members of the court, sa prosecution, to be fair sa prosecution at marami akong kaibigan, I've never felt any intimidation from any of you. I mean, you've continued to be either friends or for those who are former friends but friends. I mean, I don't know if nagkamali lang ako, but on the first day, I nodded ng konti kay Senator De Lima. Gumanon din siya, hindi ko alam kung na-acknowledge because we were friends once upon a time and this is a court. We owe it to each other to be professional, di ba? So wag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Imbestigahan mo, tingin mo may mali, imbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court
that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday, dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated po lahat yun. So, let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Kung ako, babaliktarin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. Or would that be fair to him? No. It would be a marites accusation. So that's the same thing he announced yesterday. A marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. So I hope this is the last time that I'm going to have to speak about this. But definitely, we've been speaking about this, binabawasan talaga kami. Iniisa-isa. Even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Di ba? So, Mr. President, I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works and that despite political differences, the prosecution and defense, I saw them after the first or second day, nagkakamayang kayo, nagkakamustahan. After the first or second day nung mainit na baliktaktakan dyan sa pre-trial, nagbabatian, di ba? Even in court. So we can't help but be emotional. We can't help but get mad at what we think is disgusting or sometimes crossing the line. But is there any question that for this verdict, whether it's for conviction or acquittal, to be accepted by the Filipino people, we have to make sure that the integrity of the court is intact. I will admit to you, nahirapan po ako. Wala si Senator Marcoleta. Iilan lang po kaming abogado dito. Si Senator Pangilinan, Senator Cheese, si Aimee is a law graduate, di ba? Pia. Senator Pia, Bam is a second-year law student and I'm encouraging him na tapusin niya. Total review na yung nangyayari ngayon. But it's not easy. 24 lang kami, nabawasan na ng 3. So I hope this issue of the integrity of the court becomes an issue for all of us. No, I'll repeat what I said when I was Senate President. Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. Investigate whatever you want to investigate. You want to investigate, ba't ako nagpatubo ng balbas? Investigate mo, no problem with me. Pero wag mo nang i-announce kasi nga naaapektuhan yung integrity ng court. Thank you for the leeway, Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Alan Cayetano. Yes, what is the pleasure of Senator Judge Pia Cayetano? Mr. President, Presiding Officer, I assume most of my colleagues, like me, were busy studying the lengthy memorandum filed by each of the parties. For the record, 30-plus pages, more or less double space yung sa prosecution. Kaya by the time I got to the defense, para na ako maduduling kasi mahaba na nga yung 30 pages na double space, napunta pa ako sa single space. Okay lang yun, kasama sa trabaho yun, pero that's how lengthy the documents were. And I slept at 2 a.m. Hindi kasama to sa explanation ko, di ako nagyayabang or anything, it's our job. And I'm a night person, so normal sa akin yun. And then in the morning, tuloy ulit, sent my staff questions, asked for more details, and then we worked together throughout the morning until it was time to come here. So I don't know anything about this statement of Director Matibag. But it bothers me to hear this. I now remember that I saw a message pop up in my phone which hindi ko nga pinansin kasi nga ito yung important issue ko na pag-aralan ko tong memorandum ng mga parties na inabala nga naman nilang very lengthily and exhaustively nila dinidiscuss in a written document.
But I recall now na may nag-pop up na message from a coach telling me na gustong paimbestigahan yung SEA Games. And di ko talaga pinansin. And now Alan brings it up and I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I ask each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon? Don't we want a better country for our children? Why would you allow a director who's just called to be a witness next week brag that he's going to investigate? And again, I don't know, so I respectfully request that it be played. Because I want to understand. If I don't have reason to be upset, then thank you, I can focus. I can go back to the business on hand. But right now, I am upset to hear this. And I will stand up for each one of you. I don't care what side you're on. I will stand up for you if somebody tries to intimidate you. So with all due respect, Mr. Presiding Officer, I ask that we play it. I want to see what this witness is doing. Presiding officer declares a brief recess. Alright, inyong napakinggan ang dalawang manifestation nito ni Senator Judge Alan Peter Cayetano at ni Senator Pia Cayetano kaugnay sa pagpalag sa mga pahayag ni NBI Director Melvin Matibag na paiimbestigahan yung anomalya kuno sa 2019 Southeast Asian Games. Ito yung ikinahimutok ni Senator dalawang magkapatid na Cayetano. Babalikan natin ang ilan pang mga kaganapan dyan ho sa Day 6 ng impeachment trial. Alas 2:22 ng hapon. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. After nga ng manifestation ng magkapatid, may ipi-play daw dito na video tungkol kay NBI Director Matibag. Hindi ko alam kung ano ito nilalaman nito tungkol doon sa in-announce niya na iimbestigahan yung SEA Games na supposedly ay anomalya sa Southeast Asian Games. Mukhang i-verify ito. Maiksi lang sa pagkakabanggit, more or less 1 minute lang daw.
Pero yun nga, yung tugon o yung inireklamo ng magkapatid na Alan at Senators Alan and Peter Cayetano na panghaharas kumano sa mga member na dyan. Ito, pakinggan natin na ito kasama na yung video. Meron kaming mga kaso na bago na dapat namin tingnan. Kung maalala nyo, pumunta kami Clark because we were given relationship sa Clark. Mga kaso na bago na dapat namin tingnan. Kung maalala nyo, pumunta kami Clark because we were given 70 hectares for the NBI Academy. So, merong private company rito na involved na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA na hindi binayad. So ito imbestigahan. Malaking kaso rin ito. Ay, iba pa yun. Yung sa Caldero na kaso, I think ongoing, pero sisilipin na rin namin. Ito yung tungkol dun sa it's a Malaysian company na sila yung nag-build parang port area na to. Walang bidding. Tapos nabayaran ng mabilisan na 10 billion yung halaga congressional insertion. So sisilipin namin to. Katunayan, meron kaming mga kaso na pumasok na bago na dapat namin tingnan. Kung maalala nyo, pumunta kami I think that's it. Because we were given I think that's it. 70 hectares for the NBI Academy. So magkaroon kami na rin. Senator Judge Pia Cayetano is recognized. Rest assured, Mr. Presiding Officer and dear colleagues and parties, I will not belabor this point. I will not stay long. But clearly, from the statements of Director Matibag, malaki daw kaso to. Naimbestigahan na niya? Alam niya ng malaking kaso? Paano niya nalaman? So sa akin lang, Mr. Presiding Officer, simple lang eh. What was the intention here? To distract the minority floor leader, who is one of only 2 lawyers right now, because our other lawyer was already carted off somewhere. So dalawa lang kami. So you wanna distract him. So ako na lang ang tatayo dito. Hindi na siya makakapag-aral. Yung ba intention? Because it is clearly the intention. The fact that he has to stand up, the fact that I have to stand up, the fact that Senator Robin has to stand up, he is distracting us from our job. As Senator Alan said, he could do it quietly. Go ahead. Anong purpose niya? Nagyayabang siya? What's the purpose? Is he trying to intimidate us not to ask him tough questions when he is our resource person next week? I do not know. But those statements, those actions are not acceptable, possibly contemptible. So I ask the presiding officer and you, my dear colleagues, let's think about this clearly. I will stop now. As Senator Pangilinan said, we can take this up on Monday. Salamat na pinagbigyan niyo ako na mapanood natin at pag-isipan natin. Na gano'n na lang, pag may pinatawag tayo sa witness stand, abangan natin na magpe-press kung ano-ano pagsasabi tungkol sa atin. I didn't have enough time to research. But clearly, I know that there's jurisprudence that does not allow a judge to be intimidated. And if hindi pa nanakot yun, then I don't know what is. Kung hindi pa ninindak yun, then I don't know what is. Hindi tayo sensitive. Sanay tayo dito. Pero alam din natin kung pinapatamaan tayo, di ba? Alam natin yun. Hindi tayo tanga. O so paano? Sabihin ko ngayon sa kanya, manda ka sa akin ngayon. Pagdating mo, ganun ba? Gaganti na lang ako. Hindi ako ganun. Kilala niyo ako. For how many years ako tumayo dito? Hindi ako nanggaganti. Hindi ako mababaw. Pero I'm asking you, dear colleagues, wag tayong papayag. The Filipino people deserve better. We deserve better. Thank you. Thank you, Senator Judge Pia. What is the pleasure of Senator Judge Alan Cayetano? Yes, I didn't know we were going to play it, but just for the record, there's no issue with the Qualdron.
because it was paid by the private sector. There was no public money used, and it was designed by the firm of a national artist. So much so that that same firm, I don't know when we started to hire them, whether it was the time of Senator Lacson as the Committee of Accounts for the new Senate building or the time of Senator Nancy. But until now, there's engagement. So it's so easy to find out. No? But can I shift to the topic at hand? Just one manifestation for the whole Senate regarding the oral arguments. We have not yet called the journal and called the court. Yes. So called at the case. proper time, I just want to... Yes, you may do so at the proper time. Proceeding now, if there are no objections, the presiding officer will dispense with the reading of the July 14, 2026 Journal of the Senate, sitting as an impeachment court, and shall consider the same as approved. Clerk of Court will please call the matter before the impeachment court. Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Cyrus Zimmerman Duterte. Appearances for the parties. Good afternoon, Your Honors. Same appearance for the prosecution. We are ready, Your Honor. Appearances for the respondent. Good afternoon, Your Honors. I'm Michael Poa. Same appearances for the defense and for the respondent accused, Your Honor. Before recognizing the counsel for the prosecution for their 15 minutes for their presentation and oral argument in relation to their motions for the issuance of subpoena for banks, AMLC, and the BIR, Chair would like to recognize Senator Judge Alan Cayetano for his manifestation earlier. Alan? The Senator Judge intimated earlier that he had a manifestation before we proceeded. Yes, this is really to be fair to the prosecution and of course to the defense and to each one of us. So yesterday I asked whether or not mag-oral arguments today, and then I'd like to thank the Senate President and of course the presiding officer and all our colleagues. No, Senator Soto, although magkatabi kami, hindi kami magkatabi, but I saw him agreeing that we should have a caucus and discuss this. Hinimay ko lang very preliminarily, if we're going to look at issues, for example, relevancy lang, you have about the banks, you have AMLA, AMLC, you have BIR. Then for each one of them, so for example, for the banks and AMLC, you have peso accounts and dollar accounts. Then for each one of them, you have the account of Vice President Sara, but also of the spouse, and then possibly of the companies, same sa BIR. So, although I do believe that we have exclusive jurisdiction, sometimes the Supreme Court have defined certain parameters that we either have crossed or not. So if we're going to vote, one vote, whether or not to allow these subpoenas, it would be unfair to everyone. For example, me, I cannot vote unless I see na walang problema sa lahat. Then no problem, let's vote. Pwede. Pero kung sabihin kong walang problema sa banks at AMLA, may problema sa BIR. Walang problema sa BIR pero sa spouse meron. So we're going to have a caucus, and I'm sure we're going to have a good discussion on that. But just two things. Number one, can we give, of course, we'll follow the time today, but if any of the two, the prosecution or for example, in the rebuttal, after the rebuttal ng defense, makikita na ng prosecution saan talaga nag-o-object yung defense, hindi lang sa lahat. If we can give them a little bit more time, kasi nga, mahabang discussion to. Having said that, I'm more than okay if we have to have an extra day next week, whether to discuss among ourselves or I'm not preempting our caucus. I'm just saying, Mr. President, that I commit to you. I will not delay. I will not overtalk on these issues. And I don't think controversial each and every one of these
yung request for subpoena dito, but there may be one or two, and I don't think it would be good for us to lump it in one issue if there are different legal issues. The law, there are similarities in the law, but there's a different law governing AMLA, there's a different law for the bank secrecy, there's a different law for BIR. So, thank you, Mr. Chair notes the observation of Senator Judge Alan Cayetano. However, subject, of course, to any agreements that will be arrived at in caucus, we are constrained by the motions filed by the parties. There are only two pending motions that this court should act upon. Number one, a motion for the issuance of a subpoena with respect to bank and AMLC records on the one hand, and number two, a motion for the issuance of subpoena for BIR records. Understandably, there are sub-issues underneath each, but we cannot put to a vote each and every sub-issue under each motion. So we will most likely, the chair would suggest, put it to a vote by the motions that have been filed by the parties, whether or not to grant it or to deny the motion filed by the prosecutors rather in this case. Again, subject, of course, any agreements we might arrive at in caucus, Senator Judge Alan, and the chair will submit to that. Now, as earlier agreed in yesterday's proceedings, the prosecution will be given 15 minutes for their chief arguments. Likewise, the respondent will be given 15 minutes. And then thereafter, the prosecutor will be given 10 minutes by way of rebuttal, and the respondent will be given 10 minutes by way of rebuttal. May I ask who among the prosecutors or counsel for prosecutors will argue the motion for the issuance of the subpoenas for the banks, AMLC, and BIR? Your Honors, the prosecution will be represented by the Honorable Representative Chel Jokno for the purpose of this oral argument. Nonetheless, Your Honor, we have some manifestation to make for the prosecution. The lead prosecutor may proceed. This is pertaining to the matter on hand. This pertains, Your Honor, to the remaining witnesses for Article 4 threat. Can we discuss that later before we adjourn, lead prosecutor? We submit, Your Honor. Thank you. On the part of the respondent, The part of who the will argue? respondent, Your Honor, I will be the one arguing today. For the record, kindly state your full name, Attorney Poa. My name is Michael Wesley T. Poa, Your Honor. Thank you. Your Honor, we're requesting that Congressman Chel Jokno be recognized. For the prosecutors, the Honorable Representative from the party list Akbayan, Chel Jokno, is recognized for his oral arguments on the motions, twin motions that they filed. You are recognized, sir, and you may proceed when you're ready. You have 15 minutes. Thank you, Your Honor. Good afternoon, everyone, to the members of this honorable court. May it please the court. Simple lang po ang isyong kinakaharap natin ngayong hapon na ito. Pero napakabigat. Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito? Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan so that this court may know the truth, the whole truth, and nothing but the truth, and make its decisions based on that. That is why we have requested the issuance of subpoena duces tecum for the bank records, tax records, and anti-money laundering council reports relating to Vice President Sara Duterte and her husband, Attorney Mans Carpio. Sa pamamagitan nito, may lalahad ang buong katotohanan tungkol sa mga alegasyon sa Article 2 ng Articles of Impeachment. Una, na pinayaman ni Vice Presidente ang kanyang sarili ng labis-labis sa kanyang legal na sahod at lehitimong kita bilang isang lingkod bayan. Pangalawa, na meron siyang mga ari-arihang hindi dineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. At pangatlo, na habang siya ay nanunungkulan bilang Vice Presidente, nakibahagi siya sa negosyo, directly or indirectly, kahit ipinagbabawal ito ng ating konstitusyon. Sasabihin marahil ng depensa na walang kapangyarihan ang hukumang ito na busisiin ng mga bank records,
tax records at AMLA reports ni VP Sara. With all due respect, that argument is not only legally flawed, it is an affront to the authority of this honorable court. Kung tatanggapin po natin ang argumentong ito, hahayaan natin maliitin at insultuhin ang hukumang ito. The Constitution, Your Honors, please, vests this impeachment court with extraordinary powers. Tanging ang hukumang ito lamang ang may kapangyarihang magpasya kung ang mga pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay karapat-dapat pa rin manungkulan. Because this power comes directly from the Constitution, no one, no person, no law, no administrative rule can limit or supersede it. I repeat, nothing and no one can handcuff this court's power to try and decide this impeachment case. Kahit ang bank secrecy law po ay sumusunod at tumatalima sa impeachment court. The law explicitly states, and I quote its pertinent portions, all deposits are hereby considered as of an absolutely confidential nature except in cases of impeachment. Walang kaduda-duda, may karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na busisiin ang mga bank records ni VP Sara. Hindi rin po hadlang ang Data Privacy Act. The law itself affirms that confidentiality shall not apply, and I quote, should the personal information be needed pursuant to a subpoena duly issued. Muli, walang kaduda-duda. May karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na ipasabpina ang mga dokumento ni VP Sara Duterte. Pero sabi po ng kampo ni Vice President, irrelevant daw ang mga bank records, AMLAC reports at BIR records. Lalo na daw yung mga transaksyon na nangyari bago siya umupo bilang pangalawang Pangulo dahil wala raw itong kinalaman sa kasong ito. The prosecution respectfully but vehemently disagrees. Ayon sa report ng Anti-Money Laundering Council na isinumite sa Committee on Justice ng House of Representatives, the financial activity of Vice President Sara C. Duterte increased significantly starting 2007 when transaction value surged to 208.15 million pesos. According to this report, which is marked as Exhibit P-2-7-8, I quote, financial movements intensified between 2009 and 2013 with consistently high totals exceeding 400 million pesos, including notable peaks in 2009, 704.93 million pesos, 2010, 648.58 million pesos, and 2011, 597.15 million pesos. Si VP Sara po ay nanungkulan bilang Vice Mayor ng Davao City mula 2007 hanggang 2010. Naglingkod naman siya bilang Mayor ng Davao City mula 2010 hanggang 2013. From 2007 to 2013, ayon sa records ng AMLAC, lumampas sa 3 billion pesos ang kanyang financial activity. May kinalaman ba ito? Ito ba ay relevant sa Article 2 ng Articles of Impeachment, which alleges, among others, that VP Sara betrayed the public trust and culpably violated the Constitution when she amassed unexplained wealth manifestly disproportionate to her lawful income? Para sa prosecution, malinaw ang sagot. The Vice President's financial activity as Vice Mayor and Mayor of Davao City relates directly to the main fact in issue in this case, her fitness or unfitness to serve as Vice President. Let me explain. The framers of the 1987 Constitution added betrayal of public trust as a ground for impeachment, and I quote, to include all acts which render the officer unfit to continue in office. For this honorable court to determine whether VP Sara Duterte is unfit to continue in office,
it must have a clear picture of the respondent as a public servant. Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. If she amassed staggering amounts of unexplained wealth while she was a vice mayor and mayor, doesn't that say a lot about her unfitness to serve as a vice president? Isn't that relevant to the question this court must resolve at the end of this trial of whether or not the vice president betrayed the trust given to her by the people? From what I have gathered and read, Your Honors, please, this is not the first time this court has been confronted with this issue. Sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona, tinanggap ng hukumang ito ang mga ebidensyang nakalap bago pa man siya naupo bilang punong hukom. I believe it was then Senator Judge, now presiding officer Francis Escudero, who raised the question, will the impeachment court consider only Corona's acts as Chief Justice? This after observing that some exhibits predated his appointment as Chief Justice. This matter was taken up in caucus, after which this court decided to allow such evidence. When Philippine Savings Bank President Pascual Garcia III testified before this court in the same Corona trial, he refused to answer the question of then Senator Judge Franklin Drilon on the starting balance of Corona's 2 peso-denominated accounts. But, if I'm not mistaken, it was Senator Judge Alan Peter Cayetano who said that records of initial deposits are among the quote-unquote opening documents that should have been brought to the impeachment court. After reading the subpoena, presiding officer Senator Juan Ponce Enrile held that Senator Judge Cayetano's observation was correct. During the same hearing, the presiding officer ordered the issuance of subpoena to PS Bank Katipunan branch manager Annabel Chongson to bring all the bank records of the Chief Justice. A few days later, the impeachment court denied the defense's motion to quash the subpoena for the peso bank accounts of CJ Corona. The presiding officer explained that the purpose of the subpoena is to find out if Corona has not included the deposits in his salin. This court also denied the defense's motion to suppress evidence on Corona's bank accounts. Sa huli, binusisi ng hukumang ito ang bank records ni Chief Justice Corona mula sa kanyang unang balanse bago pa man siya naging punong mahistrado. The panel of prosecutors respectfully submits that the subpoenas for the production of the bank records, AMLA documents, and BIR documents of the Vice President and her husband are proper and should be issued by this honorable court. Now allow me, Your Honors, to return to my first point. There is a deeper reason why this court must resist the attempts of the respondent to exclude evidence that is obviously relevant. It has to do with curtailing the power of this court. The Constitution gives this honorable court, and I quote, the sole power to try and decide impeachment cases. Kayo lang po, Your Honors, ang may kapangyarihang magpasya kung ano ang impeachable offense at kung anong ebidensya ang maaaring tanggapin para patunayan ito. Kinilala ito mismo ng Korte Suprema. In the case of Francisco versus House of Representatives, the Supreme Court declared, and I quote, a determination of what constitutes an impeachable offense is a purely political question which the Constitution has left to the sound discretion of the legislature. Such an intent is clear from the deliberations of the Constitutional Commission. Inulit po ito ng Supreme Court sa kasong Gutierrez versus House of Representatives, where the Supreme Court declared, and I quote, Francisco instructs that this issue would require the court to make a determination of what constitutes an impeachable offense. Such a determination is purely a political question which this Constitution has left to the sound discretion of the legislature. Clearly, the issue calls upon this court to decide a non-justiciable political question which is beyond the scope of its judicial power.
Since this impeachment court has the sole power to determine what constitutes an impeachable offense, no one, not the Supreme Court, much less the defense, can impose limitations on that power. No one can dictate to this court how to exercise the exclusive power to decide what constitutes an impeachable offense. In closing, Your Honors, I go back to the most fundamental provision in our Constitution on the accountability of public officers, Article 11, Section 1, which provides, and I quote, "Public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people." Ibig sabihin po, sa proseso ng impeachment, ang pananagutan sa taong bayan ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya naman po, ang hiling namin sa korte, gamitin ang inyong natatanging kapangyarihan at karapatan na busisiin ang bank records, tax records at AMLA reports kaugnay ni VP Sara at ng kanyang asawa. Sa ganitong paraan, Your Honors, madedesisyonan ninyo ang kaso base sa buong katotohanan. The truth, the whole truth, and nothing but the truth para sa interes at kapakanan ng sambayanang Pilipino. Before I close, if Your Honors, please, if I have whatever time I have left, may I request that it be credited to my rebuttal. Maraming salamat po. We will try to do that, Your Honor. You have 1 minute and 39 seconds. And if at all we do so, we shall equally credit it to the rebuttal, if any, of the counsel for respondents. Thank you. Attorney Powa, if you're ready, you may proceed with your oral arguments on the twin motions filed by the prosecutors. You may proceed, sir, when you're ready. Thank you, Your Honor. You have 15 minutes. Mr. Presiding Officer, Honorable Senator Judges, magandang hapon po sa inyong lahat. The issue before the impeachment court today is not whether you possess the power to issue a subpoena. The real issue is whether such power may be exercised in a manner that disregards due process and compels the production of documents and information beyond what is allowed by law. Your Honors, jurisprudence provides that for a subpoena to be valid, it must comply with twin requirements of 1, definiteness, and 2, relevance. Ibig sabihin po nun, dapat particularly describe po ang nasasaklaw ng subpoena at dapat may direktang kaugnayan sa ginagawang paglilitis. Your Honors, when a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. And that is exactly what confronts this very court today. And that is why the defense has taken the position that the prosecution's requests must be denied. Allow me to explain, and let me begin with constitutional points. Our first point, Your Honors, due process. Impeachment is primarily a legal and constitutional procedure with political characteristics. It is sui generis, but it is not a purely political proceeding. Ibig sabihin po nun, the Bill of Rights, especially the due process clause, applies in all stages of the impeachment process. Your Honors, those are not my words. Those are the words of the Supreme Court in Duterte versus House of Representatives. And that is the law of the land. When we speak of due process, we offer a simple proposition that evidence must be present to support each and every accusation. Pero hindi po yon yung nangyari dito. Balikan po natin kung saan nagsimula itong proceeding na ito.
I have here with me, Your Honors, copies of the Saballa and Cabrera complaints, both filed before the House of Representatives. Both accused the Vice President of allegedly amassing unexplained wealth, both with voluminous attachments, yet not one attached a document to support that accusation. Not a single financial transaction record, not even a single SALN. In fact, it was only after these complaints were filed, and more significantly, only after the respondent had filed her answer before the Committee on Justice, that committee started searching for evidence to somehow support these accusations through, again, the issuance of subpoenas. Your Honors, we objected then and we are still objecting now because, with all due respect, the position of the defense is that is the very definition of a fishing expedition. Your Honors, in our legal system, it is not permitted to accuse now and then just look for proof later on. That is not how due process works. Hindi po dapat natin pinapayagan yan. Moving on to my second point, Your Honors, let's talk about relevance. It is our position that the requests of the prosecution are in fact fatally overbroad. Bakit po fatally overbroad? An impeachable offense is an act or omission committed while the public official is occupying an impeachable office, not before being elected or appointed to such position. Again, Your Honors, those are not my words. Those are the words of the Supreme Court in Duterte versus the House of Representatives. That is controlling and that is the law of the land. Yet here, Your Honor, today, the prosecution is requesting for documents spanning almost 2 decades, almost 20 years, dating as far back as 2007. Your Honors, it is a fact na noong 2007, ang respondent ay Vice Mayor pa lamang. Definitely not an impeachable office, Your Honors. How is that relevant? It is the position of the defense that it is not. In fact, what that is an unlimited search throughout a person's financial history. That should not be allowed. Your Honors, if a subpoena is not narrowly tailored, it is oppressive. For these reasons alone, we are of the position that the request should already be dismissed. Nonetheless, if the impeachment court were to extend its utmost liberality, which the prosecution have asked for in their memorandum, we'd like to point out, Your Honors, that Congress itself, the Senate and the House of Representatives, enacted laws that specifically prohibit the disclosure of these information that the prosecution is asking for now. Let us go through them one by one. Let's start with RA 9160 as amended by RA 11521, which is the Anti-Money Laundering Act. Your Honors, the prosecution is asking for covered transaction reports, suspicious transaction reports, financial intelligence reports, again, spanning almost 2 decades. However, it is clear under Section 8A, which we are flashing on the screen right now, na bawal po yun. Disclosure is prohibited under this provision, Your Honors. It is in black and white. Meron po bang exception? Wala po. Impeachment is not an exception. Had Congress wanted to make impeachment as an exception, madali lang naman pong ilagay yun sa batas. Pero hindi po iyon nagawa. Now, in fact, I also have here
copies of the Financial Intelligence Report and another report from the AMLAC, the Information Management Analysis Group, which were already marked as exhibits, Your Honor, and it's in the records of the court. No? Exhibit D2-8-P1, where it says specifically that it should not be the information should not be used as evidence in formal proceedings, Your Honors. Clearly, Your Honors, to compel AMLAC officials to disclose such information would be to compel them to violate the law. Let's move on now to the tax records, Your Honors. Prosecution is asking for tax records, so let's look at the tax code. Section 270 of which criminalizes disclosure of taxpayers' information. Meron po bang exception sa batas na ito? Meron po, but it is limited. Kasama po bang impeachment? Hindi po. That is very clear. Again, Congress wanted to put an exception for impeachment. They could have easily done so, but they did not. Now, Your Honors, let's go to Bank Secrecy Law, RA 1405. The state policy has always been to favor the secrecy of bank deposits, Your Honors. Dito, while we recognize that impeachment is in fact an exception, Your Honors, we submit that this exception is not automatic. Meaning, hindi porket may exception for impeachment, pwede na kaagad natin buksan ang lahat ng bank records na hinihingi ng prosecution. Why? Because, Your Honor, this exception does not dispense with constitutional safeguards. It does not abolish the right to due process. So dapat po, meron pa rin tayong basihan. If you look at the articles of impeachment, wala naman po doon na nagsasabing yung sinasabing unexplained wealth coming from, even if it was an illegal activity, ay pinasok sa isang specific account. In fact, Your Honors, this exception does not automatically mean that we should permit a fishing expedition. Yun nga pong mga bank account numbers na nakaspecify sa request for the issuance of a subpoena, ang aming posisyon po dyan, yan po ay nakalap doon sa illegal disclosure, with all due respect, na ginawa ng AMLAC before the Committee on Justice. And then, Your Honors, they're also asking for the bank records of the spouse. Your Honor, the spouse is not an impeachable officer. And therefore, the spouse is not covered by this exception. Again, Your Honors, we should not allow this. In closing, Your Honors, the prosecution has repeatedly invoked accountability. Your Honors, we agree with them. No one is above the law. But in the same manner, no one must fall below or be outside the protection of the law. Impeachment is indeed a powerful constitutional tool. But Your Honors, impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access. That is not what the Constitution contemplates. That is not what the laws enacted by Congress contemplate. And that is not something that the Honorable Impeachment Court should allow. We submit, Your Honors. Thank you very much. The gentleman still has 2 minutes and 48 seconds, which we shall credit, similar to the request of the prosecutor, to your rebuttal should you desire to use it, counsel, for the respondent, Attorney Paul. Thank you, Your Honor. Counsel, the prosecutor is recognized. Attorney Chel Jokno, you have 11.38 minutes, which will round off to 12 minutes, counsel. You may proceed when you're ready for your rebuttal.
Maraming salamat po, Mr. Presiding Officer, at magandang hapon po ulit sa ating lahat. Let me address each of the points that the defense has raised in their oral argument. Sabi po nila una ay due process daw ang isang paulit-ulit na dinidiin ng defense. But there's no debate that due process applies in this proceeding, just like in any other proceeding. The real issue before this honorable court is, will the subpoenas that we are asking be issued by this court actually deprive the respondent of any form of due process? Ang aming paniwala po ay hindi. And allow me to explain why. First of all, we are not yet at the stage where any evidence is being put in the trial or offered to the honorable court. Nandito pa lang po tayo sa punto na kung maari bang ipaproduce natin itong mga dokumentong ito. The defense will have every opportunity to make objections if and when particular exhibits or documents are identified by a witness and offered in evidence. Therefore, wala pong due process violation ang pag-issue ng subpoena. Second, the defense repeatedly cites the case of Duterte versus House of Representatives as, I quote, the law of the land, as I quote, controlling daw yung decision na yan. But I must remind the defense of that particular case and why the pronouncements quoted are mere obiter dicta, o kung sa simpleng salita po ay side comment lang. The entire Duterte versus House of Representatives case revolved around a different mode of impeachment. Kung maalala po natin, yan yung at least one-third na members of the House ang nagsampa ng kaso. And the entire decision discussed how due process should apply to that mode of impeachment. Totoo, may sinabi ang Supreme Court tungkol sa mode na ginamit po ng Saballa and the Cabrera complaints. Pero hindi po yun ang issue sa kaso ni Duterte. That issue is just a side bypass or incidental declarations of the court that are not controlling and are not the law of the land. And if you look mismo at the decision of the court, they expressly said, we are speaking of due process in relation to how these proceedings reached the Senate as an impeachment court, not this kind of procedure. Second, paulit-ulit din po nilang sinasabi na ang ginagawa ng prosecution ay fishing expedition. Actually po, meron ng desisyon ang Supreme Court that addresses squarely this point. This case involved a case of unexplained wealth, the case of Republic versus Rabusa, GR 208183, decided August 31, 2022. Just like here, the prosecution in that case requested subpoenas for the production of bank records. Just like here, the argument was raised that this is a mere fishing expedition. In fact, hanggang sa Court of Appeals, ang sabi po ng Court of Appeals ay fishing expedition lang po yan. But please allow me to read just a portion of what the Supreme Court held here. I quote, "The Court of Appeals resolved that the bank accounts of Rabusa et al. Were protected under Republic Act 1405, that is the Bank Secrecy Law. Given the arbitrary demand to disclose the contents thereof, the Court of Appeals considered the inquiry as a fishing expedition to utilize evidence against Rabusa et al. In the instant case, given that the court orders in the form of various subpoena duces tecum and ad testificandum all involved the forfeiture of unexplained wealth, the RTC was in error for not allowing petitioner to examine, inquire, and look into the subject accounts." I continue. "As the present proceedings on unexplained wealth are now encompassed within the exceptions of Republic Act 1405,
the court orders subject of this case clearly fall within the orders that would enable the examination of the respondent's bank accounts as contemplated in the first exception. Thus, it comes clear that this court cannot sustain the RTC's and Court of Appeals theory that there was no court order authorizing the examination of the bank accounts. On the contrary, records prove that the RTC issued several subpoena duces tecum and ad testificandum, which required certain persons to testify in open court and present documents which pertain to the existence and identity of the subject accounts and also to the accounts, the contents found therein. I just move forward. Given the existence and propriety of the subpoenas, the evidence procured through the same should have been duly considered by the lower courts. This court cannot agree with the Court of Appeals' supposition that the examination of the respondents' bank accounts was but a mere fishing expedition to pin liability on them. Next, the defense repeatedly cites a number of laws to claim that the requested information and documents that we are asking from this court for the issuance of subpoena are confidential. Sabi po nila, confidential daw ito sa ilalim ng Republic Act 1405. Sabi po nila, confidential daw ito sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act, pati ang National Internal Revenue Code, pati ang Data Privacy Act ay confidential din. Pero kung titingnan po natin, klaro po at malinaw po sa amin ang batas at ang utos ng saligang batas sa impeachment court na ito. You have the sole exclusive power to determine an impeachable offense, and that includes the power to find out, ferret the entire truth, and make your decision on that basis. I will not dwell on the exception to Republic Act 1405, that's very clear. There's an exception for impeachment. Pero paano naman po yung sinasabi nilang Section 8A ng Anti-Money Laundering Law? If you read that law, particularly that provision, it clearly refers to prohibiting leaks by members of the Anti-Money Laundering Council. It never was intended to short-circuit the impeachment process or limit the powers of this honorable court to find out the truth. Ganon din po ang nakalagay sa ating National Internal Revenue Code. Sabi po ng defense, there's nothing that allows these documents to be made public. I cite Section 71, NIRC. After the assessment shall have been made, I'll just move forward. The returns, together with any corrections, shall be filed in the office of the commissioner, and I quote, and shall constitute public records and be open to inspection as such upon the order of the president. And in fact, during the Corona impeachment trial, the president at that time did order, and that is why this court admitted the BIR documents. Your Honors, madaling sabihin na confidential ang ilang impormasyon at dokumento. Madaling magturo ng batas. Pero ang hinahanap po ng impeachment court ngayon at sa mga susunod na araw, linggo at buwan ay ang katotohanan. At ang layunin ay makamit ang pananagutan. Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan. Maraming salamat po. Thank you, Representative, the Honorable Chel Jokno. Attorney Poe, counsel for respondent, is recognized for his rebuttal. Sir, you have 13 minutes. Thank you, sir. I will not take up the entire time to expedite matters. Your Honors, I respect, of course, the arguments put forth by the distinguished opposing counsel. But when it comes to due process, Your Honors,
I think it's beyond debate, no, that due process must be observed in every stage of the proceedings. And aside from that, due process requires, Your Honor, that we also respect the protections afforded by law on the respondent. Your Honors, ang sabi po ng ating distinguished opposing counsels, obiter lang daw po yung sinabi ng Supreme Court. But Your Honors, nung sinabi ng Supreme Court sa Duterte versus House of Representatives na ang impeachable offense is an act or omission that is committed by a public officer while occupying an impeachable office, hindi naman po siguro pwede doon lang sa yung one-third mode gamitin yung ganong definition, pero pagdating po sa ibang mode ay hindi na po applicable yung ganong definition. Your Honors, in fact, in that decision, which I failed to mention earlier, sinabi rin po that the acts or omissions must be done in relation to the office. Kasi yun nga po ang purpose ng impeachment. Next, Your Honors, yung sinasabi na dapat kahit na may mga prohibition sa batas, pwede pa rin nating masapina para ma-examine. Your Honors, it is the wisdom of Congress kaya po may ganung mga prohibitions against disclosure under the law. Kung papayagan po natin that a court process, even an impeachment court, can issue a subpoena to thwart those provisions, it's as if, Your Honor, we are doing judicial legislation here because a judicial issuance can easily repeal for the time being that provision, or at least suspend, Your Honor. Maybe not repeal. Properly, the proper word might be suspend that provision of law. I've never heard about that, Your Honors. And then, lastly, Your Honors, parati nating sinasabi rin, no? Two points. Yung nabanggit na Section 71. I agree po under the tax code that Section 71 provides that if the President orders, then nawawala na po yung confidentiality. However, Your Honors, even given that there's an order from the President, I think we should still think about the relevance. Para saan ba ine-examine yung mga dokumento? Hindi ba para sa impeachment proceeding? Hindi po namin sinasabi na kung sakaling nagkamali man ang Vice Presidente, kung sakaling may paglabag man sa batas ang Vice Presidente noon, ay hindi na pwedeng maparusahan. Marami naman pong paraan. You can file cases against the Vice President for those infractions, preterm infractions. Pero pag impeachment po ang pinag-uusapan, we are limited to what impeachable offenses are. And again, the Supreme Court is clear about that. Your Honors, there's also a repeated citation of the Corona case. But we would just like to point out that the Corona case was tried, decided upon way before Duterte versus HOR. And Your Honors, since it was decided before Duterte versus HOR, the Supreme Court was fully cognizant of what happened in the Corona trial. And yet, Your Honors, they imposed these guidelines. In fact, the line itself in the Duterte versus HOR is we clarify, I quote, we clarify the constitutional requirements of impeachment. At kasama doon yung nabanggit namin kanina on what constitutes an impeachable offense. And that is very clear. Marahil, sinasabi natin na yon ay isang obiter, pero Your Honors, paano po magiging obiter yon? Kung yun mismo ang itinakbo ng desisyon. The fact that the one-year bar was triggered was only the effect of not abiding by the due process clause of the Constitution. And lastly, again, Your Honors, we do not disagree with the prosecution in terms of accountability. Again, no one is above the law, but no one should also be deprived of the protection given by law, Your Honors. Thank you. Bago mag-recess ang mga senator judges para mag-usap sa caucus, nais kong sambitin sa record na binabati ko ang magkabilang panig, partikular si Congressman the Honorable Chel Jokno, ganyan din si Attorney Poa, sa isang
mahinahon, malumanay, maginoo, at magalang na diskurso at debate kaugnay sa may tuturing nating kontrobersyal na isyong ito. At inaasahan ko, yan din ang magaganap sa caucus at sa aming pagbabalik matapos nito. Senator Judge Alan Cayetano is recognized. Thank you, Presiding Officer. Very eloquently said. Before we go to our favorite subject, recess, the prosecutor was going to say something about Monday witness. Can we hear that? Because if I don't want to preempt, but can we hear that? Because if they're not going to have witnesses on Monday, I have a proposal. I'm sure they will. They were, in fact, on the verge of announcing it. No, because, Mr. President, this is what I wanted to say. We do need the caucus, but after hearing both sides, I really have many questions, and I think we should really dapat mahimay. But after hearing them, I think there's a couple of issues we will agree on, but I'd rather ask my questions on Monday. So if everyone agrees, then we can caucus but allow them to adjourn, no? Unless someone wants to ask after our caucus. We will hear the lead prosecutor. However, Senator Judge Cayetano, it is the predisposition of the presiding officer, given that we don't have any witnesses today, to settle this matter and this issue today. It's the only matter for us to discuss anyway. That's my point, Senator Judge. No, I'm reviewing the rules. Hindi naman tayo tatagal pag per legal issue kasi nakalagay naman not more than 2 minutes eh. So, meaning for example, for me, issuing the subpoena is not one issue. Whether the subpoena is to the VP or to her husband is two separate issue. Peso account or dollar account is a separate issue. Whether or not the company's accounts, etc., should be subpoena is a different issue. But for me to decide, I want to ask the prosecution and the defense about that. So medyo mahaba-haba talaga. To answer the Senator Judge, we have a precedent that I think, if I remember correctly, it involves the good gentleman himself. When then Senate President Enrile made a ruling with respect to the request for the issuance of a subpoena against the former Chief Justice Corona and his family, the gentleman agreed with respect to not issuing the subpoena against the Chief Justice, but disagreed with respect to not issuing with the family. No, I was correct there. That was the first. The rules of court says pwede pagka son-in-law. But I was overruled by Senator Enrile. I appealed. The body agreed with him. So even if I was correct, I was overruled. But my point is, Mr. Presiding Officer, that was one simple issue. That's why I didn't argue. I'm saying this seems to be like 2 subpoenas, but there are several subject matters, AMLA, etc. And remember, this is Article 2. What's our assumption? August or September pa to iti-take up eh. So I'm just saying, so for example, no, we all agree on the ruling. It benefits one side. We should tell them why we ruled that way so that if they file a motion for reconsideration or they go to the Supreme Court, malinaw din yung ruling natin doon. There are substantive issues here. There are some issues as eloquently said by Congressman Shel Jokno. Alangan namang bago ako ng stand kung pare-pareho yung issue about, let's say, bank account. So, you know my vote on that, di ba? But my vote on Chief Justice Corona doesn't mean it's the same vote if it was on his spouse and the companies that are under his name. I can tell you honestly right now, I don't know what to vote for, what my vote will be. But I do know that these are 2 important issues. Even the definition of definiteness and the definition of fishing expedition, I want to pursue that with them. With the permission of Senator Judge Alan, can we discuss that in caucus? Yes. So I'm just saying, if we're going to discuss it and maraming magtatanong,
do you want them to go home and we can extend till Thursday next week or whatever? No, not at this time. Okay. We can advise I them submit to properly the presiding at officer. appropriate time. Senator Judge Pangilinan. Now, just to reiterate the earlier manifestation of the presiding officer, we agreed to go on caucus after the presentation Yes. after the oral argument. So let us stick to the agreement, Mr. President, Mr. Presiding Officer. Thank you. Umaasa pa rin ako na magiging mahinahon yung caucus. So we move to... Chair declares a recess. We will advise the parties as to what time we will most likely finish once we know that we are in the process of winding up. In the meantime, kindly relax and study the next witnesses you will be presenting. Trial is on recess. If I get impeached, then that is my end. Ayan mga kaibigan, puntahan po natin ang ating Lakay Raymond Datpaa sa RH28. Lakay Raymond. Miss May, so nagkaroon ng recess ang impeachment court. Ito ay matapos na magpresenta ng kanilang argumento ang prosecution at defense doon sa kahilingan na isubpina ang mga bank records at tax records ng mag-asawang VP Sara Duterte at asawang si Attorney Mans Carpio. Matapos ang presentation, nagkaroon ng rebuttal, pero pagkatapos nito ay kailangan magsagawa ng isang caucus ang mga senador upang desisyonan kung ano ang kahinatnan nitong kahilingan na ito. At kapwa binati ni Presiding Officer Chis Escudero yung dalawang panig dahil napakahinahon pareho yung presentation ni Attorney Michael Powa sa panig ng depensa at ni Congressman Chel Jokno sa panig ng prosecution. Ang gusto sana nung ni Senator Alan Peter Cayetano ay pauwi na o tapusin na yung araw na ito. Pero dahil i-reserve na lang daw yung sa Lunes yung kanyang pagtatanong, pero sabi nga ni Presiding Officer Chis Escudero, mag-focus muna sila at magdesisyon, then ma-advise itong dalawang panig, prosecution at defense, kung ano ang kanilang magiging decision. So, walang timeline kung anong oras ko matatapos yung caucus at kung ano ang kanilang magiging advisory. Kung halimbawa pagkatapos ng caucus ay babalik pa sila at magtatanong itong mga senador sa magkabilang panig dito sa issue ng issuance o dapat ay ma-issuehan ng subpoena yung mga bank records at tax records ni na VP Sara at Attorney Mans Carpio. So ibig sabihin Lakay Raymond, yung caucus ay after nito, no, dahil naka-recess, so magsimula sila ng caucus immediately. Oo, at saka walang takdang oras. Kung anong oras matatapos. Wow. O kasi pag sinasabi nating caucus Lakay, di ba? Medyo mahaba-habang oras 'yan, di ba? Depende. Dahil sabi nga ni depende sa pag-uusap. Kung maganda yung usapan magkasundo, then maaaring bumalik agad sila. Pero kung hindi naman, ay ayan, malalaman natin mamaya kung anong i-advise nila, kung itutuloy pa ito at magtatanong sila or gagawin na ito sa araw ng Lunes, pero nandito pa yung mga abogado na magkabilang panig. Oo, Lakay, bigyan lang natin ng idea yung ating mga tagapakinig at manonood, ano. So pag sila ay nag-usap sa caucus, maaaring yung kanilang mga issue kanina na pinag-usapan, mga argumento ay ma-finalize nila sa caucus at yun ang muli ipipresenta, no, sa impeachment court. Depende kung ilalahad nila yung mapagkasunduan. Depende ang kanilang kung ilalahad na dito publicly yung ano man yung decision ng kanilang gagawin. Pero ang mahalaga kasi doon, Ms. May, ay kung magde-decide sila na itutuloy today yung pagtatanong dito sa magkabilang panig. Dahil meron silang doon sa naunang pagkasunduan nila ay dapat merong tag 10 minutes ang bawat senador na magtanong doon sa panig ng depensa at sa prosecution hinggil dito sa kanilang ay prinisinta sa oral argument. Okay. Maraming salamat Lakay Raymond. Balikan ka namin mamaya. Thank you. Balik sa inyo, Ms. May. Ayan, maraming salamat Lakay Raymond Datpaas mula po dyan sa Senado o sa impeachment court. Ngayon puntahan naman natin si RH12 Milky Rugunan sa panig ng prosecution. Alamin natin anong update mula kay Bakit Milky. Bakit Milks? Magandang hapon, May. Trial suspended muna for
ilang mga minuto pero iginiit kanina ni Representative Chel Jokno na Akbayan Party List na hindi fishing expedition ang request ng House Prosecution Panel na ipasabina ang bank at tax records na mag-asawang Vice President Sara Duterte at mister nito na si Attorney Manasseh Scarpio. Sabay ng prosecution, si House Prosecutor Chel Jokno ang tumayo sa plenaryo para ipaliwanag ang posisyon ng prosecution at pabuksan ang bank records. Nanindigan si Jokno na merong karapatan ang Senate Impeachment Court na ipasabina ang impeachment o ang mga tax records dahil ito ang natatanging kapangyarihan ng Senado bilang isang impeachment court. Kanina May, bago magsimula ang impeachment trial, ay pinaliwanag naman ni House Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa na mahalaga ang gaganaping oral arguments ngayong hapon sa Senate Impeachment Court. Merong kinalaman ito sa hiling ng prosekusyon na ipasabina ang bank at tax records na mag-asawang Vice President Sara Duterte at mister nito na si Attorney Man Scarpio. Ayon kay Tolosa, mahalagang hakbang na ito para mapakinggan ng mga senator judges ang argumento ng magkabilang panig. Ang bank records at income tax returns ng mag-asawa ay bahagi ng ebidensya para naman sa Article 2 o unexplained wealth na pinakahuling isasalang sa impeachment trial. Paliwanag pa ni Tolosa, kahit ito ang pinahuli, kailangan na itong hilingin ng maaga para maiwasan ang anumang pagkakaantala sa proseso ng impeachment. Kung matatandaan mo, May, naniniwala ang House Prosecution Team na bukod dito sa grave threats, ay isa sa pinakamalakas ay itong dito sa tungkol sa pagpapaliwanag sa lumobong yaman ng mag-asawang Duterte Carpio. Ito ay sa ilalim ng Article 2 ng impeachment o unexplained wealth na mag-asawang Carpio Duterte. At kanina bilang sidelight ay pinuna ni Presiding Officer Chis Escudero na napakaganda daw nung talakayan ng magkabilang panig sa pamagitan ni Attorney at House Prosecutor Chel Jokno at sa panig naman ng depensa ay si Attorney Michael Powa. Sabi niya nga nagbiro pa nga siya na sana ganun din ang magiging talakayan ng mga senator judges kapag nagkaroon na sila ng desisyon para pagbotohan itong request na buksan itong bank records at tax records sa mag-asawang Vice President Sara Duterte at mister nito na si Attorney Manasseh Scarpio. Parang akmang-akmame, ano? Yung kombinasyon ng dalawa. Kalmado. Malumanay. Bakit milks? Malumanay. Tipong walang kalmado. Walang pressure. Walang, alam mo yun? Walang away. Walang away. Oo. Di ba? Parang wala kang pressure. Wala kang makitang pressure di ba? Walang pressure. Pati sa pagsagot, di ba? Oo, yun ang pinuna talaga kanina ni Senator Chis. At ang sabi niya nga ay napakaganda ng presentasyon ng dalawa. Kung papakinggan mo ay talagang mapapaliwanag nila ng maayos dahil yung kalmang-kalma, yung magkabit ng panig, Congressman Chel Jokno at saka si Michael Powa. At the same time, kung merong mga question doon sa sinabi na magkabilang panig, sinasagot din nila ito ng kalmado rin. Na hindi sila yung halos magsigawan. Napakaganda ng presentasyon. Nasabi nga ni Senator Judge Chis Escudero ay sana ganon ang magiging attitude ng mga senador kapag ito na ay pagdidesisyonan matapos ang ilang minuto nilang caucus kapag natapos na yung rebuttal na magkabilang panig. So yan, May, ang aabangan. Nakakakalma naman daw kasi pag ang pinag-uusapan talaga bank records. Bank Kasi records talaga. Oo, pero ito yung tinitingnan talaga ng House Prosecution Team na pinaka-isa sa pinakamatindi sa apat na articles of impeachment bukod dito sa grave threat na tinatalakay ngayon sa impeachment trial, pero ito ay Article 2 o unexplained wealth. Isa ito sa pinakamatindi rin na pinakabala, sabihin na natin, ng House Prosecution Team dito sa impeachment complaints laban sa Vice Presidente. So yan muna ang mga ganap dito, May, sa Senado. Nagkaroon muna ng suspension ng trial at mamaya magbabalik ang mga senador at ilan pag mga actually naantala yung pagsisimula dahil tumayo kanina sina Senators Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano dahil nanggigigil naman sila sa NBI Director. Si Matibag, dahil kapag
ano ba ito, pananakot ba? Yun ang sinasabi na dahil lang iimbitahan sila sa Senate Impeachment Court, ay meron silang pagbabanta umano na sila ay kakasuhan sa napakatagal na daw na nangyari na tama ba ako, Southeast Asian Games nang mag-host ang Pilipinas at pinaka-head noon ng naturang programa ay si Senator Alan Peter Cayetano. Okay. Balikan ka namin, Milky. Yan muna ang mga kaganapan dito sa Senado sa panig naman ng prosecution. Para sa the Vice President Sara Duterte impeachment trial, the DZRH special coverage, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH12 Milky Rigunan. Standby lang, babalikan natin ang ating mga kasama Lucky Raymond at Paasen Bakit Milky Rigunan. Ayan, pagalipas lamang po ng ilang saglit at nakaresist lang po sila ha. Saglit lamang. Oras po natin, 35 minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon. If I get impeached, then May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So